Sa gitna ng kagutuman at kahirapan, ang mga magsasaka ay patuloy na nag-aalaga at nagtatanim sa kanilang lupang sinilangan. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, sila ay napapabayaan at nagdurusa sa kawalan ng sapat na suporta at pagkilala mula sa lipunan. Mga magsasaka ang isa sa mga dahilan kung bakit may pagkaing masustansya tayong maihahanda sa hapagkainan. Ngunit, naitatrato ba natin sila at ng mga nakaupo sa itaas ang trato na dapat sa kanila? Sa kabila nito, bawat umaga ay patuloy pa rin silang bumabangon na may bigat ng responsibilidad sa kanilang balikat, na hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad. Kaya kailangan natin silang pakinggan ng mga boses ng hinaing sa taniman. Sa pagpunta pa lang namin sa lupang pinagtataniman ni Kuya Anatolio, ay labis kaming nagulat sa layo nito mula sa pagtawid sa ilog. Bukod sa madamo, mabuhangin at lubak nitong daan, ay isabay mo pang init na dala ng panahon. Sa paglalakad, napansin namin ang ilang mga lupain na tila natuyo ang mga tanim dahil sa labis na init na nararanasan ng ating mundo sa ngayon. Sa latest situation report ng ahensya, ang Western Visayas ang pinakamatinding nasalantang rehiyon na nakapagtala ng 678.7 milyong pinsala sa agrikultura. Bunsod nito, nasa kabuang 29,409 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ang kabuhayan, habang pumalo na sa kabuang 26,731,000.4 na ektarya ng sakahan ang nasira. Makikita kung gaano katuyo magmula lupa papunta sa mga nakatanim dito. Naabutan namin si Kuya Anatolio na isang magsasaka mula sa San Jose Sur na nagpapatubig ng kanyang mga tanim na mais. Sa ilalim ng tirik na araw ay patuloy ang pagsisipag ni Kuya Anatolio. Matapos niyang maghukay para sa pagpapatubig ay dumako siya sa pag-i-spray ng pesticide sa kanyang mga pananim. Hindi namin lubos maisip na ganito pala ang pakiramdam sa loob ng mga taniman na ito, makati at maputik. Sinubukan ng ilan sa miyembro ng aming grupo ang pag-i-spray ng mga pesticides. Awa at pagkamangha ang aming nadaman ng pasanin ang kagamitan na ito. Awa dahil ang lalagyan na ito ay puno ng tubig at kemikal. Ang chemical na lumalabas dito ay naglalabas din ng matapang na amoy na nakakahilo. At pagkamangha dahil sa kabila ng mga hirap na ito ay hindi mo makikita sa kanya ang hinda sa pagbubuhat ng mabigat na bagay na ito. At paalala lang na iniikot ni Kuya Anatolio ang bawat sulok ng kanyang taniman
upang maisprayan ang lahat ng bunga. Sa tingin niyo po, yung 5 piso na po na yun, sulit po ba sa hirap ng trabaho po? Ay, hindi sulit. Balik po ko na lang. Si Kuya Anatolio ay magsasaka na sa mahigit 25 years. Ngunit sa pagtatanong ko kung sulit ba ang kinikita niya sa pagod niya ay mabilis itong humindi. Nagkwento rin siya patungkol sa mga problemang hinaharap niya bilang magsasaka. Tanong, ano yung problema na kinakarap mo bilang magsasaka? Mainit at Makati. Mainit sa Makati. Pero sako at bandel nga raw kung bilhin ang mais. Ngunit may pagkakataong nalulugi siya lalo na kung ang mga mais ay nasisira pa habang ini-sprayan ng gamot. Minsan daw kasi ay peke ang naibibigay na gamot kaya naman imbis na gumanda ang ani ay nagkakaroon pa ng parang butas-butas ang tanim. Sa panayam rin na ito ay ikinuwento niya ang kabigo ang nararamdaman ng isang magsasaka sa mga taong nakaupo sa itaas. Wala, bibigyan ng buto. Bibigyan siya ng buto. Hindi naman tumutubo, expire na. O, ano yung bibigyan ng gobyerno? Pangangkuhan ka ng gano'n, hindi naman bibigyan sa'yo. Ang nakikinabang lang, yung namumuno. Nagbigay ng mga papatubig na ganyan sila na kinabang eh. Yung puno lang naman kinabang, hindi yung taong magkukuha. Yung ayuda, ililista ka kunyari, hindi ka naman bibigyan. Nakalista ka nga, hindi naman ikaw bibigyan. Iba bibigyan eh. Kaya sa kausap sa panahihirap ang naabot namin ngayon. Noon ngayon, ano? Magtatanim ka, sa ganyang kababang gulay. Ayon kay Kuya Anatolio, ay mas malaki kung kumita yung mga biyahero kaysa sa kanilang magsasaka. Dahil bibilhin sa kanila sa murang halaga, ngunit ibebenta naman ito sa mga pamilihan sa mahal na presyo. Dati talo. Sa mundong ating ginagalawan, marami ang nakararanas ng hindi pantay na karapatan. Minsan, kahit nakikita na natin ang hirap na dinaranas ng ating kapwa, ay may mga tao pa rin nakakayang abusuhin ang mga ito. Napagtanto kong ganun na lang din ang pagmamahal ng mga magsasaka sa ating bayan. Dahil patuloy pa rin silang naglilingkod sa likod ng unos at mga pagsubok. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng suporta. Sa bawat pagtatanim ng mga buto at punla ay sabay ring tumutubo ang kanilang pag-asa na balang araw. Ng mga pangakong tila ba napako ay may tutupad na. Bibigyan sila ng suporta na talagang pinag-isipan at pinagplanuhan para lamang sa kanila. Suporta na walang ibang iisipin kundi ang kapakanan nila. Yung pang-apat na tanong, bakit hindi ka nag-asawa? Masarap buhay binata. Ayun. Masarap buhay binata. Maraming chicks. Tumingin pa. May turbo. Parang turn ako hindi. Tuwa ka ay mahirapan ka. Oo, bubo ka kayon. Hanggang din. Sarap na to.